Panoorin po natin itong naging content ni Sir Third View patungkol po kay Robin Padilla. Dito po nagpahayag siya ng pagkadismaya sa ginagawa ni Robin Padilla sa impeachment and overall performance ni Robin Padilla bilang senator. Panoorin po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Gusto ko lang sanang tanungin kung unlimited ba talaga yung balon ng katangahan na pinagkukunan nitong si Robin Padilla. Ginawa na naman niyang national laughingstock ang sarili niya dahil sa sinabi niya kahapon. Mariel Padilla, proud ka ba sa ginagawa at sinasabi ng asawa mo? Ito mga anak ni Robin Padilla, proud ba kayo sa ginagawa at sinasabi ng tatay niyo? Yung mga tauhan ni Robin Padilla dyan sa Senado, proud ba kayo sa ginawa at sinasabi ng amo niyo? Kung hindi kayo proud, pagsabihan niyo. Kung may pagmamahal at malasakit kayo kay Robin Padilla, pagsabihan niyo, turuan niyo ng mga dapat at hindi niya dapat sinasabi sa harap ng kamera. Lecturean niyo kung paano dapat nagbe-behave sa isang impeachment trial kung saan siya ay isang senator judge. Judge siya. Magde-decide siya ng kaso na yan ni Sara Duterte kahit alam naman na natin ngayon na kahit anong ebidensya pa lumabas o kahit gaano pa katindi ang testimonya ng mga witnesses, sigurado i-acquit niyan si Sara Duterte. I-acquit niyan kahit na kitang-kita na natin na may kasalanan talaga si Sara. Imaginein mo, nakakatawa yung sinabi niya. Pinag-uusapan ng buong Pilipinas. Dapat daw ang prosecution hindi one-sided. O ngayon, pinapaganda pa nila ng konti para to soften the blow ng kapalpakan niya. Ang sabi, ang pinag-uusapan daw, ang ibig niya sabihin ay mga witnesses. Kapag ikaw, prosecution, one-sided ka talaga. Ipaglalaban mo yung side na naka-assign sa'yo. Gayon din kung ikaw ay prosecution witness. Magbibigay ka ng testimonya para mampalakas yung prosecution. One-sided. The same way na yung defense team, one-sided din. At yung mga witnesses na ipepresent nila, siguradong one-sided. Napakadaling intindihin. Very basic lang ito. Parang hindi niya naiintindihan. At tapos, sa lumabas na survey, sa senatorial ball, number 1 na naman to. Number 1 na naman si Robin Padilla. Anong kabalbalan ang nangyayari sa bansa natin kung itong mga tao na to na masasabi natin na totally walang alam ay marire-elect na naman sa susunod na eleksyon. Tapos magrereklamo tayo, ba't ganito ang buhay natin sa Pilipinas? Ba't ganito tayo kahirap? Kasi yung mga binoboto natin ni barangay tanod, hindi dapat nag-hold ng posisyon na gano'n eh. Pero binoboto natin, number 1 sa survey. Mga kababayan, number 1 ito. Iboboto na naman to na number 1 na senador sa 2028 elections. O sino sisisihin natin ngayon kapag yung buhay natin na naman sa susunod na mga taon ay ganito pa rin kahirap? Hindi tayo umaasenso, hindi tayo nagpo-progreso, nagre-retrogress tayo every time na binoboto natin sa posisyon ang mga taong hindi deserve na maging public servants. Alam niyo po mga kababayan, hindi naman po talaga dapat naging senador or naging politiko yan si Robin Padilla kung hindi po yan pinardon or parang binigyan ng amnesty or yung absolute pardon na ibinigay sa kanya ni Duterte. Kung hindi po yan binigyan ng pardon ni Duterte, hindi po magiging politiko yan. Kasi bawal po siyang bumoto, bawal po siyang kumandidato, kumbaga tinanggalan siya ng civil rights. Bawal nga rin po yata siyang mag-travel eh. Kaso binigyan po ng absolute pardon ni Duterte kaya ayan po, nakatakbo bilang senador at dahil nga po popular at alam niyo naman ng mga botante natin, ayun, nag-number 1 pa. At sa mga surveys na lumalabas, number 1 po siya ulit at mukhang magiging vice president pa yan sa 2028, no? So nakakadismaya dahil talagang yung ating standard sa pagpili ng mga magagaling na senador or official ng bansa natin ay pababa po ng pababa, no? Kaya po napakahalaga na inaangat talaga natin ang kalidad ng ating edukasyon dahil habang bumababa po ang kalidad ng edukasyon, bumababa din po ang standard natin sa pagpili ng mga magiging opisyal ng bansa natin. Anong resulta nito? Lumalala po ang kalagayan ng bansa natin kapag puro sila pulpul at mga, alam nyo na, yung mga wala sa katuwiran, irrational,
kapag sila po ang nanalo at naupo dyan, tayo po ang lulubog yung bansa po natin. So sobrang nakakapikon po dahil binigyan po siya ng absolute pardon at yan po nakatakbo. Ang nakakalungkot kung sino pa yung magagaling, kagaya nila Senator Trillanes, no? Na talaga namang malaki ng sinakripisyo para labanan ng korupsyon, sila pa yung natatalo dahil sa paninira at fake news sa mga propagandista, no? Ng kampo po ng mga DDS, siniraan po talaga si Senator Trillanes. Yan po yung magaling at productive po at matapang at matalino. Si Robin Padilla, sa totoo lang, yung mga binibitawan niyang mga argumento sa impeachment trial, napaka-bias, napaka-walang substance, wala sa katwiran, walang saysay, at alam na alam mo na dinedepensahan lamang po si Sara Duterte. Ano pa pong i-expect natin? Pinardon nga po siya ng tatay ni Duterte, no? Kaya siya naging senador. Kaya malaki po ang utang na loob ni Robin Padilla sa mga Duterte. Kaya ayan, nagmimisto lang, defense lawyer. Hindi na siya senator judge. Kaya nga dapat po yan, si Pia Cayetano, si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, dapat yung mga yan mag-inhibit dahil kitang-kita po natin ang pagkabayas. Sa pagtatanong pa lang at saka sa mga argumento nila, kitang-kita na pabor sa depensa, pabor po kay Sara Duterte. Unfortunately, yung mga kalibre ni Robin Padilla po ang popular sa mga tao, no? Ang popular sa mga supporter nila. At sa tingin ko, nakikita po natin sa survey na nagne-number 1 pa siya sa senatorial balls at mukhang mataas din ang survey niya sa pagka-vice president. So mukhang magkakaroon tayo ng vice president na Robin Padilla po sa 2028. So sana po magising yung mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta dyan. Unang-una, kitang-kita natin na kampi sila sa China. Dahil kampi po sa China yung kanilang pinakasinusuportahan. Si dating Pangulong Duterte, maka-China Pati si VP Sara, maka-China din. Nagmamandarin pa para batiin ng China at never nating naringgan na bumatiko sa ginagawang panghaharas at pambubuli ng China sa ating mga Coast Guard at Navy at mga mangingisda sa West Philippine Sea. Takot po sila siguro na batikusin ng China. So doon pa lang kitang-kita natin na maka-China po yan. Yan po si Robin Padilla, kitang-kita ko po, in my opinion, leaning towards China po yan. And umamin po siya sa Senado, sa impeachment trial, sa national TV, na isa siyang komunista. Kaya nga nagtataka po ako, bakit hindi pa yan tinitiwalag ng AFP? Ang alam ko po kasi may ranggo yan sa AFP at naging reservist, no? Merong mga ganun parang ina-adapt nila. Kahit hindi naman talaga nag-aral sa PMA at walang dinaanang matagal na training at hindi naman talaga sumabak sa pagiging sundalo, nagiging sundalo in a way, no? So, dapat po sa AFP, itiwalag na yan, tanggalin na yan si Robin Padilla, kung ano man ang ranggo niya, dahil umamin po na komunista, no? Kaso, wala Parang minsan hindi rin natin maasahan ng AFP. Si Sara Duterte hanggang ngayon, ang alam ko may ranggo pa rin sa AFP, no? Dapat po yan ay tignan nila, hindi po yan biro So kung ako po tatanungin, mga kababayan, dapat yung mga kandidato, na, kagaya ni Robin Padilla, nabigyan lang ng amnesty, dapat hindi pa rin yan binibigyan ng pagkakataon na makatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Napakabaluktot sa pangatwiran, irrational, walang substance, at saka bias po, no? Talagang kita natin na sa isang political dynasty lamang ang kanyang suporta. In my opinion, hindi siya para sa mga Pilipino. Pero sana maraming mamula tayong mga kababayan sa 2028, pumilit po tayo ng maayos, matino at yung totoong makabayan, yung totoong para sa bayan at hindi lamang para sa isang political dynasty. No? Hindi lamang po protektahan ng mga political interest nila. Yung para po sa mga Pilipino. Hindi puro grandstanding, yabang, angas. Wala pong kahihinat na ng bansa natin kung ganyan po. Kung karamihan sa mga politiko natin ay ganyan. No? Sana man lang yung mga matatalino, matatapang, at talagang walang bahid po na katiwalian. Ngayon, sa mga DDS, kung magko-complain kayo, sasabihin nyo bakit si Senator Trillanes nakatakbo, nagkaroon siya ng conviction. Tama kayo. Pero magkaiba naman kasi ang kaso ni Senator Trillanes. Si Senator Trillanes nagsakripisyo na kulong dahil sa paglaban nila sa korupsyon sa AFP. No? Nagbubuhay sila ng buhay sa Navy, dyan sa West Philippine Sea. At nakulong sila
dahil isinawalat nila, nagrebelde sila laban sa gobyerno ni Arroyo dahil talamak po ang korupsyon sa AFP. Kawawa ang maliliit na sundalo habang yung mga may ranggo, matataas na ranggo ng AFP ay nagpapakasasa sa pondo. Kaya po sila nagrebelde. Yun po ay paglaban sa korupsyon. Yun po ay pabor sa mga Pilipino. On the other hand, yung kay Robin Padilla, ibang klaseng krimen po yun. No? Nahulihan po siya ng mga armas, if I'm not mistaken. Illegal possession po, if I'm not mistaken. So wala pong kinalaman ang interes at kapakanan ng mga Pilipino doon. No? Yung po ay isolated criminal case ni Robin Padilla. Hindi po siya lumaban sa corruption, hindi po niya pinagtanggol ang mga Pilipino. Yun po ay individual na criminal case ng isang sibilyan na walang kinalaman para ipagtanggol ang mga Pilipino. Yung kay Senator Trillanes po ay pagtatanggol sa mga Pilipino at paglaban sa korupsyon. Kaya deserve niya yung binigay sa kanyang pardon ni President Pinoy Aquino at mas deserve naman niya maging senator dahil mas matalino, mas matapang at talagang lumalaban para sa bansa. Yun po yung pagkakakilala ko kay Senator Trillanes. So, yun po mga kababayan, ano? Wala man po tayong control or hindi man po natin kayang diktahan ang rules ng election, meron naman po tayong kakayahan na pumili ng mga tamang tao na mamumuno sa atin sa 2028. Sana po matuto na tayo at sana sa mga kababayan natin na hanggang ngayon nakapikit pa din, sana mamulat na kayo at magising kayo na sana pumili kayo ng tamang tao na mamumuno sa atin para makamit na po natin ang Pilipinas na ating pinapangarap. Salamat po sa panonood.